PhilNZ is a Filipino congregation, and we exist to help people find, obey, and follow Jesus in their lives. And we want to help you to connect with God and to connect with other people. And gusto ko pong magpasalamat kay Lord. Give them up to you, O Lord. Nung ikaw ay kumilala at tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay, ibig sabihin, sumasa iyo ang biyaya at kapayapaan ng ating pong Panginoon. Nothing missing, nothing lacking, and nothing broken. Praise the Lord. Praise God. You'll have peace right here, right there. Magandang gabi po. Sorry, medyo malakas yata. Yeah. Good evening, mga kapatid. Before we start, I would like to welcome our first-timers first, and may I request you to stand up? So this is the family of Sister Maricar. Let's welcome Sister Maylene, Brother Ferdinand, Sister Lyle, and Ace. Welcome to PhilNZ. Welcome po sa inyong lahat. Okay. You know, mga kapatid, I think I would just share this very briefly. I'd rather say it now rather than sa testimony later. It's because I would like to encourage everyone why we should actually praise and sing to the Lord of His goodness. You know, the last week, yung event na nangyari sa family namin, our work van was stolen. And there's one thing that the Lord has spoken to me on that incident. So that is to listen to God. You know, listening to God doesn't have to be physically being said to you or you hear it. Listening to God also involves happening around us, you know. And listening to God is also at the time of silence na nag-iisip ka, you contemplate on what's happening, and all the more, you're recognizing what the goodness of the Lord has done in your life. So mga kapatid, that it's really, really important to sing and praise the Lord for all the goodness and the promises that He has done in our lives. You know, the work van was stolen, and if you see the video footages that I've seen, it's really daunting. Dahil you can just see how those people who did not know the Lord just simply do such things like that for their livelihood, but not realizing that they're ruining other people's livelihood. But you know, the Lord is so good. He is very, very good to us, and His promises are faithful and true, and He's always on time. And yesterday, the Lord provided us a new van for Chong. So talagang, you know, it's really, hindi mo ma-imagine, it's just been 2 days. Hindi ka pa man din nakaka-recover sa emotional distress, but the Lord has offered you comfort through and through. Diba? Kaya mga kapatid, talagang let's all stand up. Let's sing praise to the Lord. Dahil worship the Lord with splendor. Yan ang ating dapat i-utter ngayong umaga. Enjoy me in prayers, mga kapatid. Father God, Lord, maraming salamat po, Lord, and you have brought us here to this place. This is a place that of worship, Lord, and we recognize you, Lord, in the house, in this house, Panginoon.
Lord God, I thank each and every one of our brethren who have spent time to come to this place, even though they come from different places, Panginoon, but their efforts are not in vain, Panginoon, because they want to hear you. They want to listen to you. They want to recognize you because of your wonderful works and the magnitude of the love that you have shown to us, no matter what our circumstances are, Panginoon. Lord Jesus, you're only worthy to be praised this evening, Panginoon, because you are such a mighty and wonderful God. And all this we pray in the mighty name of Jesus. Everyone says, Amen. So let's all welcome our praise and worship team. Hello po. Magandang gabi po sa atin. Phil and Sid, family, we are ready to worship God tonight, right? So, makikiusap lang po ako. Can we move forward because layo-layo po tayo? So, para mas masaya, mas feel natin ang energy, right? So, pakiusap lang po. Hey. Sabi po sa James 4, draw near to God and He will draw near to us. So, kung magdo-draw near to God tayo, then nandito siya sa atin. He will draw near to us. Okay? Amen? Hallelujah. Can you come in front, please, Maricar? No? Come inside. Come forward, please. Okay. Let's start sa worship ng Happy Day. Okay? He's alive. Oh, happy day. Oh, happy day. Happy day. You wash my sin away. Oh, happy day. Happy day. I'll never be the same. Oh, forever I am changed. When I stand in that place, free at last, meeting face to face, I am yours, Jesus, you are mine. Endless joy, perfect peace, earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. Oh, happy day. Oh, happy day. Happy day. You wash my sin away. Oh, happy day. Happy day. I'll never be the same. No, no, no. Forever I am changed. What a glorious way that you have saved me, and oh, what a glorious day, what a glorious day. Come on, church, Jesus, Jesus, and oh, what a glorious day, what a glorious day. What a glorious day. What a glorious day. Sabay-sabay po tayo. Jesus! Jesus! Oh, happy day! Oh, happy day!
happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am changed. Forever I am changed. Woo! Napakasaya ko po. Kayo po ba masaya? Kasi dahil kay Jesus, we are forever changed. Naniniwala pa tayo? Hallelujah. Say amen. Amen. Okay, let's sing a new song. And contemplate po natin yung how worthy is our God. So, let's sing a new song called So Worthy. You are so worthy, church. You are so worthy. You are so worthy, Jesus Christ. You are so worthy. You are so worthy. You are so worthy. You are so worthy, Jesus Christ. All the honor. All the glory, all the honor, we will give to you, our King, our devotion, and our worship. We will give to you, our King, all the glory. Oh, the glory, oh, the honor, we will give to you, our King, our devotion and our worship. We will give to you, our King. So worthy, you're so worthy. You are so worthy. You are so worthy. You are so worthy, Jesus Christ. You are so worthy. You are so. Come on, church. You are so worthy, oh Lord. So worthy. You are so worthy, Jesus Christ. All the glory. All the glory. We will give to you, our King, our devotion and our worship. We will give to you all the glory, all the glory, all the glory. We will give to you, our King, our devotion, and our worship. We will give to you, our King. You are
You are so worthy. You are so worthy. Jesus Christ. Yes, Lord. You are so worthy, Panginoon. I have a tears, Lord. This is a tears of joy that I'm singing, Panginoon, sa harapan mo. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Ang dami namin nararanasan. Marami kaming trials na nararanasan, Lord. But, Lord, you have an open arm to help us, O Lord, to overcome our trials. Tinutulungan mo kami, O Lord, to fight kung anong ginagawa ng enemy. And you are so great, O Lord. You are so worthy. You are so worthy to be praised. Nandito kami, Panginoon, humbly praying, O Lord. I pray for our church, O Lord. I pray for everyone, Panginoon, na nasa harapan namin. And we can feel you, Panginoon. We can feel you this time. You are so worthy to be praised. Binabalik namin ang lahat, Panginoon, ang papuri sa iyong pangalan. And the next song we're going to sing is King of Kings, Panginoon. And ikaw nga, Panginoon, ang hari ng lahat ng hari. Thank you, Lord, for your blood. Thank you for your life, O Lord. You shed your blood, Panginoon, sa amin. And lahat ng sacrifices mo, O Lord, na ginawa mo sa amin. And kulang pa, Panginoon, ang ginagawa namin, Lord. Turuan mo kami how to more glorify your name, O Lord. How to give praises to your name, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for you. And let's sing this song. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming, and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was my salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father,
soul was moved for good, for the Lamb had conquered death, and the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who come to the Father are restored, and the Church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel's root of all shall not live and shall not faint. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise the Father to the King of kings. Praise the Father. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of kings. Let's sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, say how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above all names. You're the name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. Come on, church, let's sing how great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, sing how great is our God. Great is our God, Panginoon. Thank you, Lord, for these songs, oh Lord. Nagpapasalamat kami, Panginoon, that we sing only for you, Lord.
Not only for you, it is sa mga katabi namin, Panginoon, because we wanted to glorify your name, Panginoon. Thank you for all these songs, Panginoon. Inaalay namin to sa iyo. And we are praying, oh Lord, that you will stay with us. Your Spirit, Panginoon, will be in the midst of us, Panginoon. Thank you, Lord, for all these songs, Panginoon. We give him back to you, Panginoon, ang lahat ng glory, lahat ng pasasalamat, Lord. We are very happy, Panginoon. Happy for tonight, Panginoon, because we are worshiping only one name, who is Jesus Christ. Jesus Christ, amen, oh Lord. Thank you, Panginoon. Thank you. Let's pray. Manatili po tayong nakatayo at tayo'y mananalangin. Tayo po'y pumikit. Muli, O Diyos, nagpapasalamat po kami sa hapon na ito, sa gabing ito, O God. Minsan pa, Panginoon, ina-acknowledge namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Una sa lahat, O God, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagagawang pagkakasala. Sadyaan man o hindi, hayag man, Panginoon, o tago, sa aming mga puso, O God, amin po itong inihingi ng kapatawaran sa iyong harapan, O God. Aming mga naisip, nasabi, Panginoon, mga gawi, pag-uugali na hindi nakalulugod sa iyo. Mga bagay na aming pinangangatwiranan, O God, kahit na alam na naming mali. Patawarin mo po kami. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong banal na dugo ang siyang maglinis sa amin. Dahil tunay nga, kung walang pagbubo ng iyong banal na dugo, walang kapatawaran ang aming mga kasalanan, O God. Kaya salamat po, Panginoon, sa iyong banal na dugo na siyang inaangkin namin na maglilinis sa lahat ng aming mga kasalanan, O God. Tulungan mo po ang aming mga puso, Panginoon. Ikaw ang nakakaalam kung ano ang mga itinatago ng aming mga puso, O God. Bagamat minsan masaya kami sa harap ng mga tao, O God, pero ikaw ang nakakaalam kung ano talaga ang mga dalahin ng aming mga puso. Amin po itong iniaalay sa iyo, O God, at alam po namin, Panginoon, na tunay nga, ikaw lang din ang makasasagot, O God, sa lahat ng aming mga suliranin, O God. Salamat po, O Diyos, dahil tunay nga, meron kaming Diyos na tunay na nagmamahal sa amin, tunay na umunawa, at tunay na nagbibigay sa amin ng lahat ng aming mga pangangailangan. Patawarin mo nga po kami, Panginoon, kung minsan, kapag kami iyong itinutuwid, matigas ang aming mga puso, O God, matigas ang aming mga damdamin, palambutin mo po ito, O God, ng iyong banal na Espiritu, at hayaan mo na ang bunga ng banal na Espiritu ang siyang manguna sa bawat isa sa amin, O God. Hayaan mo na ang kapayapaan, kagalakan, O God, pag-ibig, Panginoon, at ang lahat ng bunga ng banal na Espiritu ay lagi naming maisapamuhay araw-araw sa aming mga buhay, O God. At ganoon na rin, Panginoon, sa gabing ito, naangkin ko rin ang biyaya ng iyong banal na Espiritu ang siyang dumaloy sa aming kalagitnaan habang ang aming pastor, O Diyos, aming Diyos, O God, na hamang ang aming pastor na si Pastor Alex, O God, ay mag-share ng iyong word. Hayaan mo na ang iyong banal na Espiritu ang siyang dumaloy sa aming kalagitnaan. Hindi lamang po namin ito marinig, O God, bagkus ito, O Diyos, ay mangusap sa aming mga puso. Maikori kami, Panginoon, sa mga bagay na akala namin ay tama. At kami, O Diyos, ay handang maging handa ang aming puso na sumunod, Panginoon, sa iyong mga salita. Hindi lamang namin ito pakinggan, kundi ito, O Diyos, ay tunay naming angkinin at maipamuhay nga po namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Sa amin pong pastor na si Pastor Alex, O God, itago mo po siya sa iyong harapan. Hayaan sa iyong likuran, O God, hayaan mo na ikaw ang makita. Ikaw, Panginoon, ang siyang makagalaw, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Ikaw ang maitaas. Ang iyong salita, O Diyos, ang maitanghal sa aming kalagitnaan sa gabing ito, O God. At ganoon na rin sa isang pastor namin na nasa Australia, kay Pastor Jojo, O God, na tunay nga, salamat po sa kanyang buhay. Patuloy rin po, ingatan mo siya at ikaw rin po ang mag-bless sa kanya, sa kanyang pamilya, kasama na po si Pastor Alex, sa kanyang buong pamilya, O God. Tunay po na hindi napupunta sa wala ang aming paglilingkod sa iyo. Ikaw po ang magbibigay sa amin ng masaganang pagpapala at higit sa lahat, Panginoon, inaangkin din po namin ang patuloy na pag-iingat mo sa amin mula ngayon hanggang sa kami ay kunin mo at dalihin dun sa langit na bayan, O God. Salamat po, O Diyos, muli kami nagbabalik ng papuri, parangal at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po ay pwede nang maupo. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating praise and worship team.
and Sister Vicky as well sa ating pastoral prayer. Good evening once again, mga kapatid. Good evening. Okay, so now we will proceed with our sharing and testimonies. So, sino po ang gustong tumayo at napagpala? Naanyayahan ko po kayo na pumunta sa harapan. And let's speak of the goodness of the Lord. Sino po ang gustong magsalita? Okay, so let's welcome our birthday celebrant, Mami Diday and Sela. Para kita. Magandang hapon po. Hello. Muli, magandang gabi po sa ating mga kapatid sa Philanced family. Muli po, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa naging celebration natin kagabi. Happy po ba kayo lahat? Masaya po ako dahil sa wakas. At nagpapasalamat po ako kay Lord sa binigay niya sa aking another year of life. Sana po patuloy tayong magkasama ng matagal. Bigyan pa po sana ako ni Lord ng kalakasan ng katawan sa trabaho, lahat, sa provision, at papasalamat din po ako sa blessing na ibinigay niya. Yung ipinagdarasal ko na gabi-gabi, natupad din. Binigay talaga ni Lord sa akin yung hiling ko sa Kanya. Makasama ko yung aking anak. Talagang napakabuti ni Lord dahil gabi-gabi, araw-araw, kahit nasa trabaho ko, pinagdadasal ko talaga. Hinihiling ko sa Kanya na yung aking anak ay kasama ko dito, mabago yung buhay niya. Nandito na siya talaga. Hindi na kami magkahiwalay ng pati yung kapatid niya. Pati sana tulungan niyo na akong ipagdasal yung aking manugang at saka yung nag-iisa kong apo. Aawa ako sa aking apo dahil hindi siya nawawalay sa kanyang daddy. Kaya nung umalis siya, halos gabi pa lang umiiyak na siya. Dahil mahal niya yung daddy niya. Kaya sana mga kapatid, ipagdasal, tulungan niyo akong ipagdasal. Na sana masettle yung anak ko dito at makuha niya yung pamilya niya para maging masaya din siya. At yun ang aking laging dinadasal sa gabi. Salamat din kay Pastor dahil yun ay sinikreto naming dalawa na tulungan mo ako, Pastor Jojo, pagdasal ko yung anak. Kaya kay Pastor Alex, sana po hiningi ko po kayo ang panalangin lahat ng family Philanced na sana yung anak, yung asawa at apo ko, yung asawa ng aking anak at saka yung aking apo'y makuha rin ng aking anak. Masettle siya dito, makakuha ng mga ayos na trabaho at para sama-sama na kami dito. Yun lang po. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Praise God, Mami Diday. No? Kaya ang prayers will never be in vain, mga kapatid. So, I'm just going to call the last one. Kung mayroon pa pong magpapasalamat sa harapan, otherwise we will proceed with the next section of our service. Meron pa po ba? Brother Dennis, welcome. Magandang gabi po sa ating lahat. Dati po ang pangarap lang po namin yung makapunta sa New Zealand. Pero sa kabutihan ng Panginoon, hindi lang po ako nakapunta rito. Nakapunta yung family ko, kapatid ko, at saka magulang ko. At ngayon po nakuha na po namin yung permanent residence. Salamat sa Lord, Panginoon. To God be the glory.
Praise God. Can we give the Lord a clap again? Praise the Lord, talagang again and again, share ko po sa inyo, every prayer po na pinag-pray sa PhilNZ in terms of residency, employment, whatever your visa issues, it's always been answered. Praise the Lord! Okay. Okay, so now we will proceed with the Bible reading, and it will be Brother Angelo. The reading for today is John chapter 21, verse 15 to 19. Jesus restores Peter. So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of Jonah, do you love me more than these?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." He said to him, "Feed my lambs." He said to him again a second time, "Simon, son of Jonah, do you love me?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." He said to him, "Tend my sheep." He said to him the third time, "Simon, son of Jonah, do you love me?" Peter was grieved because he said to him the third time, "Do you love me?" And he said to him, "Lord, you know all things, you know that I love you." Jesus said to him, "Feed my sheep. Most assuredly I say to you, when you were younger, you girded yourself and walked where you wished. But when you are old, you will stretch out your hands, and another will gird you and carry you where you do not wish." This he spoke, signifying by what death he will glorify God. And when he had spoken this, he said to him, "Follow me." Praise God. Are you ready for the word? Sige po, bago po tayo magsimula, let's all stand. Tumayo po tayong lahat. Pwede po bang, siguro, sa likod at harap lang po natin, kaliwat kanan, kamayan po natin, sabihin po natin, you are blessed and favored. Sige po. Bakit po ba natin palaging sinasabi po ito? Okay? Because the Word of God says, the tongue has the power of life and death. At bilang mga anak po ng Diyos, dapat maintindihan po natin na tayo po ay pinagpala at pinaburan ng ating pong Panginoon. Amen? Praise God. Sige po, tayo po ay manalangin. Let's pray. Father God, once again, we just want to thank you for gathering us in this place. And we continue to declare blessing upon blessing in this church, O God. Father God, today as we start this message this afternoon, help us to open our spiritual eyes, O God. And thank you, Holy Spirit, because you are always here in our mind and in our hearts, O God. We give you glory, Lord God, and we give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Praise God. Sige po, ang ating po pag-uusapan ngayon pong hapon pong ito ay continuation po ito nung 2 weeks ago na message po ni Pastor Jojo. So are you ready for the word? Alam niyo po, ang sarap po na pakinggan po yung mga testimony na kung saan ay sinasagot ng ating pong Panginoon. And maybe some of us here ay tayo po ay medyo nag-iintay pa sa mga kasagutan naman po ng iba po natin mga panalangin. Amen po. Di ba ba? So, kung babalikan po natin yung una pong panahon, after Jesus' resurrection from the dead, ito po ang unang pagkakataon na si Jesus po ay nagpakita po sa kanya po mga disciples. Okay? So yun po yun. So bago po iwan ng Panginoon ang mundo pong ito, ay makikita po natin sa salita po ng Diyos na meron pong eksena na kung saan ay una pong pagkakataon na nakipag-usap po siya sa kanya pong disciple na si Peter. Okay? Kilala niyo po ba si Peter? Kasi sino po nakakakilala po dito kay Peter? Pakitaas ang kamay. Buti pa kayo, kilala niyo si Peter. Okay. So, sa Bible po ha. Alright, praise God. Okay, makikita po natin dito na kahit dumating po sa point ng buhay po ni Peter na pinagkanulo po niya o idininay po niya ang Panginoon ay kinausap pa din po siya ni Jesus. Di ba? Minsan sa atin pong buhay ay kapag may nakagawa po ng hindi maganda sa atin, anong ginagawa po natin? Deadma ka. Di ba? Hindi kita papansinin or gagawa ko ng hindi maganda para gumanti sa'yo. Pero si Lord God, si Lord Jesus po, makikita po natin dito na kinausap pa po niya si Peter. Actually,
It was a word of affirmation to Peter instead of condemnation. Di po ba? Yun ang kagandahan po dito eh. Lagi pong ganun ang atin pong Panginoon. Di ba? Nakagawa ka man ng hindi maganda sa Kanya, nakagawa ka naman mabuti o hindi, ay para sa Kanya ay wala yon. Di ba? Bibigyan Kanya ng magandang dahilan upang lalo kang lumapit sa Kanya. Ganun po ang atin pong Panginoon. It's also a prophetic word sa kung anong nang mangyayari po kay Peter. Actually, ito pong binasa po ni Kuya Angelo. Ito po yun eh. Na kung saan meron pong nakapaloob po dyan na pangyayari, na maintindihan po natin kung ano pong ibig sabihin po nito pong eksena po na ito kay Peter as he followed Jesus. Okay? So, alam niyo po, when we say follow, sabi nga po natin follow. Okay. Pag sinabi po natin yung word na follow, ang ibig sabihin po niyan ay come behind, come after, go behind, go after. Yan po yan. Pag tinignan po natin ang dictionary, yan po ang ibig sabihin po niyan. But biblically speaking, tingnan po natin maigi, to follow Jesus means being led by the Holy Spirit. Yung palang ibig sabihin po niyan, being led by the Holy Spirit. In Romans chapter 8, verse 14, sabi po ng salita ng Diyos, for as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. In Tagalog, sabi po, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Ang tanong, anak ka ba ng Diyos? Parang sa ilong ng galing, ah. Okay? Are you the sons or daughters of God? Praise God. Hindi po ba? But the question is, do you want to heed the call to follow Jesus? Or gusto ba nating pakinggan yung tawag ng Panginoon, yung pagsunod natin sa atin pong Panginoon? Di ba? Kasi yun po yung makikita po nating aral dito po sa eksena po na patungkol po kay Peter and kay Jesus. So, ngayon pong gabi pong ito, I just want to share to you ang patungkol po sa the qualities of a man who heeds the call to follow Jesus. The question is, what are the qualities of a man who heeds the call to follow Jesus? Number one, sabay-sabay po tayo. Number one, heart grounded in God's love like Jesus. Parang hirap po nito. Di ba? Katulad ng pag-ibig ng atin pong Panginoon. Di ba? Mahirap po yun. Alam niyo po, I believe with all my heart that love is the right motivation in following His call. Okay? So tayo po mga tao, iba-iba po tayo ng motivation for doing something. Because motivations, mga kapatid, are what drives people to whatever actions he does. Pag pinag-usapan po natin yung word ng motivation, ang ibig sabihin po niyan, motivation means the act of or process of giving someone a reason for doing something. Ano pa? The condition of being eager to act or work. Motivation means a force or influence that causes someone to do something. Halimbawa, bigyan ko po kayo ng example. Binuin nyo, halimbawa na. Example pa, ha? Okay. Nung mga bata pa po tayo, tingnan po ninyo, ha, madalas nating naririnig po yung tanong na, anong gusto mo maging paglaki mo? Or, what do you want to be when you grow up? Dumaan po ba kayo sa ganyang tanong? Di ba? Lagi tayong tinatanong, anong gusto mo pagdating ng panahon o paglaki mo? Okay? Tapos, nung medyo tayo po ay nagkakaedad na, nagbibinata na, or nagdadalaga na, ang tanong naman ay, anong pangarap mo? What is your dream? Yan. Kapag nag-apply naman po tayo ng trabaho, ano itatanong po sa atin na madalas na alam natin? Sige nga. Pero kalimitan, ang tinatanong po dyan ay, kapag nag-apply po tayo ng trabaho, how do you see yourself 5 years from now? Di ba? Ano na yan? Madalas na po yan. Kaya nga bago tayo mag-apply, di ba ang ginagawa natin? Pinapractice na po natin yan sa sa ating mga computer, sa Google, tumitingnan po tayo, ano magandang isagot? Parang ganon. Ang dami na po nating beses naririnig po ang mga katanungan pong ito sa ating pong buhay. Ang maganda po dito, tingnan po ninyo ha, dahil binibigyan po tayo nito ng kamalayan para isipin po natin kung ano ba talaga ang gusto po natin. Okay? So, another example. Kapag ang isang magulang po, sino po dito ang magulang na?
Parent po hindi po yung magugulang ang dating ha. So, sino po dito ang magulang na? Marami po sa atin po dito, di ba? Yan. Okay. Kapag ang isang magulang po ay nag-utos po o nagbigay po ng command sa kanya pong anak, ang anak naman po ay may mga dahilan po sila sa kanila pong mga sarili para sumunod sa kanilang mga magulang. Tama? Okay. Those reasons are the child's motivation, mga kapatid. Okay? The child may be motivated by fear, susunod siya dahil natatakot siya sa magulang. Or the reward, susunod ako kasi may reward eh. Di ba? Naalala ko yung anak ni Kuya Junri. Okay? So naglinis ng kotse, di ba? Di ba? Naglinis ng kotse. Pero syempre may reward 'yon. $20. Basa ko 'yon sa Facebook, okay? Or maybe some of us here, makikita po natin, susunod ang ating pong mga anak, just simple love for her or his parents dahil mahal nila. Okay? Ang kagandahan sa mga magulang natin, dahil nagmamahal sila sa atin, sometimes may reward tayo. Yun. So John chapter 21, verse 15 to 17, ano po sabi ng Word of God? So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than this? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Feed my lambs. Okay. Verse 16, he said to him again, a second time, Simon, son of Jonah, do you love me? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Tend my sheep. Verse 17, he said to him at the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Parang sirang plaka si Lord, no? Pero dito, may ibig sabihin po ito. Sabi niyang gano'n, Peter was grieved because he said to him the third time, Do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said to him, Feed my sheep. Grabe. Di ba? Para bang sa una at pangalawa, parang okay lang eh. Pero yung pangatlo, parang isinasaksak po sa ating pong kaisipan ng ating pong Panginoon kay Peter, natandaan mo yung ginawa mo. Okay? So again, from this passage, mga kapatid, what is the right motivation? Ano po ba yung tamang motivation po na makikita po natin dito po sa pinag-aaralan po natin ngayon pong hapon pong ito? I believe with all my heart, mga kapatid, pakinggan niyo po ito ha, love is the right motivation for being led by His Spirit. Okay? And the Spirit is always willing to lead us because that's what He does. Meron po pangyayari po sa Biblia na nagpapakita na grabe po yung pag-ibig na ibinigay ng Panginoon po sa atin. Kaya kung meron nga po tayong problem sa patungkol po sa pag-ibig or if we have a love problem, magiging mahirap po ito para po sa atin. Okay? Magiging mahirap para sa atin to be led by the Holy Spirit. But the good news is, ngayon pong gabi pong ito, na dapat po nating maintindihan na kung ikaw po ay anak ng Diyos at meron kang personal relationship sa ating pong Panginoong Yesus, ibig sabihin, dapat wala po tayong problema pag patungkol po sa pag-ibig ang pinag-uusapan. Why? Because when we become born again, mga kapatid, God has already solved the love problem. Okay? Sa pamamagitan po ng paglagay po niya ng kanyang pag-ibig sa ating po mga puso. Ano po ang katunayan po yan na inilagay po ng Diyos sa atin po mga buhay, ang kanyang pag-ibig? Romans chapter 5 verse 5. Pakinggan po natin ang sinasabi ng Word of God. Sabi po rito, such hope never disappoints or deludes or shames us. For God's love has been poured out in our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. So the reason why, mga kapatid, you have the Holy Spirit in your life is because you can know that God loves you. Kaya po tayo mayroong banal na espiritu, mga kapatid, para maintindihan po natin na mahal po tayo ng ating pong Panginoon. Yun po yun. Pakisabi nga po sa katabi po ninyo, mahal ka ng Diyos. Ay, may nagsasalita pong mag-isa, delikado po yan. Sige, sabihin po natin, kaliwat kanan, mahal ka ng Diyos. Alright? Pero dahil mahal po tayo ng ating pong Panginoon, meron pong Word of God na nagsasabi po sa atin ng ganito sa Ephesians chapter 3 verse 17. Ano po sabi? That Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love. Okay?
Sa ibang translation, ang sabi po dito ay being rooted and grounded in God's love. Alam niyo po yung sinasabi ng salita po ng Diyos na kaya ka nagmamahal dahil una nagmahal ang ating Panginoon. Alam niyo, sometimes tayo po mga mananampalataya, very spiritual po tayo, very religious po tayo. Minsan sasabihin po natin, pastor, kaya ako naman ginagawa to dahil mahal ko ang Panginoon. Di po ba? Para sa Lord, kay Lord to dahil mahal ko siya. Pero ang sabi po ng Word of God ay rooted and grounded in God's love. Di ba? Parang nakakahiya po minsan sabihin na, Lord, I love you. Pero ang pinag-uusapan po natin dito ay being rooted and grounded in God's love. Paano po ba maging rooted and grounded in God's love? Di ba? Naalala ko po noon. May girlfriend po ako, nung medyo kabataan ko pa po noon. Naikwento ko na po ito sa misis ko. Alam niyo po pa, umiyak po ako noon kasi nag-break po kami. Mabuti na lang nag-break kami, kundi hindi ko makikilala ang misis ko. Alam niyo po, nung nag-break po kami, umiiyak po ako, nasa church po talaga ako, iyak ako ng iyak. Siyempre, broken hearted eh. Nilapitan po ako ng pastor ko, sabi po ng pastor ko po sa akin, Brad, bakit parang malungkot ka? Ba't umiiyak ka? Sabi ko, Pastor, nag-break po kami ng girlfriend ko. Ganun ba? Hinahagod po niya yung likod ko. Sabi, habang hinahagod niya po yung likod ko, tinuro po niya sa akin yung mga poste, yung poste ng kuryente. Sa mga kabataan ba, naintindihan nila yon? Yung mga poste ng kuryente. Yung may mga kawad, di ba? Yung mga kuryente na nasa daan, nakikita natin, mga poste. Sabi niya sa akin ganun, Alex, alam mo ba yung poste na yan, kung paano ginawa yan? So sabi niya, opo, ginawa po dyan, ibinaon po yung poste. Sabi niya, hindi basta inilagay lang yung poste na yan. Ang ginawa dyan, naghukay ng malalim, at pagkatapos inilagay yung pinakakahoy ng poste, at hindi lang basta tinabunan yan. Ang ginawa dyan ay isinaksak yung kahoy na poste, at pagkatapos yan ay merong isang equipment na kung saan ay pinupukpok pa yan sa ibabaw para bumaon ng malalim. At saka tatakpan niya ng lupa. That's being grounded, mga kapatid. Ibig sabihin, bakit kailangan bumaon? Para tumatag, para maging matibay. Alam niyo po, wala pong problema kung sinasabi po natin, mahal po natin ang ating pong Panginoon. Pero mas maganda po at mas maganda po nating maintindihan na maintindihan po muna nating maigi kung gaano tayo kamahal ng Diyos bago po natin sabihin na mahal natin ang ating Panginoon. Sapagkat naniniwala po ako na pag naintindihan po natin kung gaano tayo kamahal ng ating pong Panginoon, doon mo din maiintindihan kung paano mo mamahalin ang ating Diyos. Sa totoo lang. Kaya mas magandang ipagyabang po natin na mahal ako ng ating pong Panginoon. Kasi yung sasabihin po natin na mahal ko ang Panginoon. Because sometimes, yung level po ng pag-ibig po natin sa Panginoon, hindi po yan nakakapantay sa pag-ibig ng Diyos. Sa totoo lang. Kaya nga lagi natin ibinabalik lagi sa Panginoon eh. Na bakit ka nakapaglilingkod sa Panginoon? Bakit tayo nakakaawit sa Panginoon? Why? Because mahal ako ng Diyos. Bakit tayo nakakagawa at nakakapunta sa simbahan every Sunday o every gawain ng ating pong Panginoon? Why? Because love ako ng Panginoon. Ganun lang kasimple yun. Malayo ang bahay ko, saan man kami nakatira doon, pero bakit nakakapunta pa tayo dito? Sa mga malalayong nakatira. Di ba? Why? Kasi mahal ako ng Panginoon. Yun ang dapat po natin ipagyabang, mga kapatid. Hindi dahil kaya nagagawa natin ng isang bagay dahil nagmamahal tayo sa Diyos. Nagmamahal tayo sa Diyos because He first loved us. Siya po ang unang nagmahal po sa atin. Praise God. What are the qualities of a man who heeds the call to follow Jesus? Sabi po natin, heart grounded in God's love like Jesus. And number 2, mga kapatid, eyes to see what Jesus sees. Ano pong ibig sabihin po nito? There is something that Jesus is asking for Peter. Ano po yung sinabi po ng Panginoon kay Peter? At para maintindihan po nating lahat, seryoso po ang atin pong Panginoon sa tanong at pakikipag-usap po niya kay Peter nung panahon pong ito. Ang sabi po ng Panginoon kay Peter, meron po siyang ilang mga binanggit po. Sabi ganoon, feed my lambs. Take care of my sheep. Feed my sheep. Diba? Yun pong sabi, and follow me. Yun pong sabi ng Panginoon. Tingnan po ninyo ito. Kapag sinabi po, mga kapatid, na feed my lambs, ang ibig sabihin po niyan ay little sheep. Diba? Naalala niyo po, yung binanggit po ni Pastor Jojo 2 weeks ago? Yun po yun. Ang ibig sabihin po ng feed my lambs ay ibig sabihin ay little sheep.
Ibig sabihin, they are babies. Feed the baby Christians. Yung po ang ibig sabihin po nito, na parang sinasabi po ng Panginoon, kay Peter, Jesus was asking Peter to feed the baby Christians. Kasi sa kanya nga magsisimula po, hindi po ba? Yung church na pagsisimulan po nung una pong panahon. Ang tanong, what did Jesus see in Peter? Ano po ang nakita po niya? Para po sa atin pong kaalaman, ay alam po natin, di ba, na kung saan si Peter po denied Jesus 3 times. Di ba? Nakita po natin yan sa story po na ito. Madami pong nagawang mali po si Peter, madami po siyang kapalpakang nagawa in many ways and in many times. But instead, mga kapatid, Jesus affirmed, mga kapatid, affirmed him rather than condemning him. Ganun po ang ating pong Panginoon, pero tayong mga tao, mas madalas na kung saan, sa mga simple o maliliit na usapan lang, minsan pinag-uusapan po natin yung mga kamalian ng iba pong mga tao. Or kamalian po ng ating pong mga kapatid sa Panginoon. Hindi ba? Halimbawa po, kapag tinitingnan po natin, tingnan po ninyo ito ang Panginoon po, kapag tinitingnan po niya ang isang bagay, ibang-iba po ito sa mga bagay na mga pananaw po natin sa buhay. Ibang-ibang klase ang ating pong Panginoon. Kung may mga bagay tayong nakikitang mabuti para sa atin, ang Panginoon, iba po siya. Tingnan po ninyo, kapag tinitingnan po natin ang isang bagay na magiging maganda o magiging mabuti para po sa atin, asahan po natin mga kapatid na mas higit pa dito ang nakikita ng ating Panginoon na kaya po niyang gawin sa buhay po natin. Amen po ba? Yun po yun eh. Dahil maganda po at mabuti ang lahat ng plano po ng ating Panginoon para po sa ating lahat at para po sa akin at para po sa ating lahat po na nandito. Pakinggan niyo po ito. Ang gusto po niya ay sumunod po tayo nang wala pong pagdududa sa atin pong Panginoon. Yun po yun. Or let's follow God and obey Him without any doubt. Alright? Yung assignment po ni Lord kay Peter, makikita po natin dito, yung pong sinabi po ni Lord na of feeding the lambs and sheep are part of God's vision for Peter. Ano po ito? Bahagi daw po ito ng vision or mission ng Panginoon para po kay Peter. Sapagkat kung matitingnan po natin mga kapatid, bago iwan po ng Panginoon po ang mundo pong ito, He does not want His work to live with Him for heaven. Di ba? Na para bang pag-alis ng Panginoon dito sa mundong ito, ganun ba ang gusto niya? Na pupunta na siya sa langit, bahala na kayo dyan. Hindi po ganun ang atin pong Panginoon. Kaya kung naandito ka po ngayong hapon pong ito at nakikinig po ng salita po ng Diyos, ibig sabihin para po sa iyo ito. Okay? Dahil naniniwala po ako mga kapatid, na pinili ka ng Diyos, pinili niya tayong lahat para ipagpatuloy po kung ano po ang Kanya pong sinimulan. Diba? Hindi po tayo mga kapatid, na para lang po tayo pupunta sa simbahan, mauupo, makikinig, at pagkatapos uuwi na po agad. Hindi po ganon. Nais po ng Panginoon na bilang mga mananampalataya sa panahon po natin ngayon, ay lalo po nating sundin yung mga bagay na ibinibigay at sinasabi po ng Panginoon po sa atin. Because He wants us to continue His mission. But we need to see it from His perspective. Kailangan makita po natin po ito according to sa perspective ng ating pong Panginoon. Hindi according to our perspective, mga kapatid. Hindi sa gusto mo, kundi kung ano ang gusto po ng ating pong Panginoon. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Sapagkat dito po, makikita po natin, si Peter po was not seeking it for Jesus' perspective or in God's perspective. Hindi po siya nakatingin po doon eh. Kasi kalimitan po mga kapatid, even tayo bilang tao, kapag lagi po tayong kuminsan, lagi po tayong nakatingin sa mga bagay na nakikita po natin. Why? Kasi yun po ang gusto po nating tingnan. Kasi yun po ang gusto po nating makita. Di ba? Kaya makikita po natin, kaya pansamantala lang po yung kanyang pagsunod sa atin pong Panginoon. Ito pong si Peter. He is even willing to divert his assignment to other disciples. Kasi meron pong binibigay pong task ang Panginoon kay Peter eh. Pero anong sabi po ang sabi po ni Peter? Lord, pwede bang siya na lang? Sino po yung pinapatungkulan po dito? Ang tinutukoy po ni Peter ay si John the Beloved. Kasi Lord,
total naman, dikit naman palagi sa'yo si Juan eh. Pwede bang sa kanya mo na lang ibigay yung assignment? Parang ganun po yun ha. Pero sa totoo lang, makikita po natin dito, na gusto po ni Peter na ibigay na lang ni Lord sa ibang disciple yung task, yung assignment ay binibigay ng ating pong Panginoon. Wala pong pinagkaiba yan sa panahon po natin ngayon. Hello, mga kapatid. Sa totoo lang. Sometimes, kapag alam po natin na meron pong ibinibigay na task ng Panginoon sa atin, di ba, or ministry ang Panginoon po sa atin, ano sasabihin po natin? Bilang mga medyo may edad na, Pastor, wag na lang po ako. Sa mga bata na lang, sila na lang po. Malalakas pa naman yung mga yan eh. Di ba? Ang mga kabataan naman, pag sa kanila ibinigay yung task, ang sasabihin nila, Pastor, baka pwedeng wag na lang po sa amin. Doon na lang po sa mga medyo may edad. Total, sanay na naman po sila eh. Bago pa po kami. Sa kanila lang po kami maglilingkod sa Panginoon. Di ba? So makikita po natin, walang pinagkaiba. Pero pakisabi sa katabi po nito, wala dito nun. Praise God. Di ba? Dapat po nating malaman na lahat po tayo ay may mission po na pinagagawa po ang Diyos sa atin pong lahat. Pero dapat po nating makita ito, mga kapatid, according doon sa perspective ng atin pong Panginoon. Di ba? Hindi po tayo sugod lang ng sugod. Dahil masaya doon po tayo. Dahil andun ang kaibigan ko, yan na rin ang ministry ko. Hindi. Dapat makita po natin ito, according to the perspective ng ating pong Panginoon, hindi po doon sa, ayon sa perspective o sa pananaw na meron po tayo na gusto natin. Ibig sabihin, kung ano ang gusto ng ating Panginoon, yun po ang atin pong sundin. Sapagkat mas masarap ang buhay kapag alam po natin kung anong pinagagawa ng ating pong Panginoon. Hindi po ba? Alam niyo po, napakadali pong ma-absorb, mga kapatid, yung mga bagay na nakikita po natin sa atin pong mga paligid. Di ba? Napakadali pong ma-absorb po sa ating pong buhay yung mga bagay na naririnig po natin sa ating pong kapaligiran araw-araw. Why? Kasi yun po ang gusto po nating marinig at makita. Di ba? Kapag ayaw na po natin, kapag feeling po natin, walang kapakinabangan sa akin yan, ayoko niyan. Pero lahat makinig po tayo sa Panginoon, sa totoo lang. We need only one thing na lagi pong sinasabi po ng Bible, na sinasabi po ni Apostle Paul. Ano pong sinasabi ni Apostle Paul? To look Jesus and begin to see life for His perspective. Si Pablo po, pag binabasa niyo po yung mga sulat po niya, maniwala pa kayo sa hindi. Ang lagi po niyang itinuturo at ibinibida ay walang iba kundi ang atin pong Panginoon. Di ba? Siya po palagi. Kaya napakahalaga po na lagi po tayong nagbabasa, nakikinig po ng salita po ng atin pong Panginoon. Hindi man everyday, pero dapat meron, mga kapatid. Praise God kung everyday na nakapagbabasa po tayo ng salita po ng ating pong Panginoon. Sapagkat dahil po sa pakikinig at pagbabasa po natin ng Word of God, doon po unti-unti magsisimulang luminya po yung ating pong kaisipan, yung ating pong mga pananaw sa plano po ng ating pong Panginoon, sa ating pong mga buhay. Mga kapatid, let's begin to start seeing things from God's perspective, mga kapatid, instead of the perspective of the world. Kapag ginawa po natin ito, or as we do this, mga kapatid, makikita mo na hindi na po ang pananaw ng mundo ang final say ng buhay po natin. Kundi ang final say ng buhay po natin, walang iba dapat, kundi ang salita po ng ating po Panginoon. Di mo ba? Because kapag ang salita po ng Diyos ang naging final say palagi ng ating pong buhay, listen to this, mga kapatid. Maniwala ka. Yung pagiging, parang yung pagiging sensitive po natin, sa mga bagay na sinasabi po ng mga kapatid po natin sa Panginoon, mga bagay na nasasabi po patungkol sa atin, hindi ka basta-basta maitutumba po niyan. Why? Kasi tayo po ay naka-anchor po sa salita po ng Diyos. Kapag alam mo na itong sinasabi ng salita po ng Diyos, bahala kung ano sinasabi mo patungkol sa akin. But I believe the Word of God says there's no condemnation doon sa mga tao na kung saan ay nagmamahal sa atin pong Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Praise God. Di ba ba? Okay, again, what are the qualities of a man who heeds the call to follow Jesus? Number 1, heart grounded in God's love like Jesus. And number 2, eyes to see what Jesus sees. And number 3, sabay-sabay po natin sabihin, mind renewed to the mind of Jesus. Ha? Para nakakatakot po yan, Pastor. Di ba ba?
Pero ang lagi po nating basihan ay salita po ng atin pong Panginoon. Di ba ba? John chapter 21, verse 20 to 21. Ano pong sabi po dito? Then Peter, turning around, saw the disciple who Jesus loved following, who also had leaned on his breast at the supper, and said, Lord, who is the one who betrays you? Nagtanong pa si Peter, ano? Okay. Peter, seeing him, said to Jesus, but Lord, what about this man? Ang tanong, mga kapatid, are you following because of the company? Dahil masaya, kasama po natin ang ating mga kaibigan? Or ayaw nating sumunod sa Panginoon because tayo po ay offended sa mga bagay na nakikita po natin sa paligid po natin? Mga bagay na naririnig po natin. Hindi po ba? Mga tao na hindi po natin gustong tumatayo sa harapan. Are we offended, mga kapatid, sa mga bagay na nakikita po natin sa ating pong paligid? Hindi po ba? Paano kung hindi na po natin kasama yung mga kaibigan po natin? Or hindi na natin kasama ang isa't isa? O yung mga tao na nagpapasaya po sa atin? Hindi po ba? Ang tanong, susunod pa rin po ba tayo? Amen. Even if others will not go with you, susunod pa rin po ba tayo? Praise God. Hindi po ba? The truth is, mga kapatid, hindi po sa lahat ng panahon na yung pong paborito po natin palaging kasama ay makakasama po natin sa lahat ng panahon ng buhay po natin. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Dahil maaaring meron din pong ibang assignment na pinagagawa ang Panginoon po sa kanila. Na dapat po nating maintindihan po yun. Gusto lang po ba natin na maglingkod sa Panginoon at sumunod kay Lord kapag maganda ang panahon? Hindi po ba? Gusto lang po ba natin sumunod sa ating pong Panginoon kapag hindi po tayo nakakaranas ng mga problema sa buhay? Kapag laging naandyan po yung mga taong gusto lang nating makasama, doon lang po ba tayo susunod? Or kapag masaya lang po ba ang mga nangyayari po sa paligid po natin, doon lang po ba tayo susunod? Okay. Ito na po, yung pinaka-highlight na gusto ko pong idiin po sa atin pong lahat ngayon pong hapon pong ito. Ngayon pong gabi pong ito. John chapter 21 verses 18 to 19. Sabi po dito, sabay-sabay po natin basahin. Basa. Most assuredly, I say to you, when you were younger, you girded yourself and walked where you wished. But when you are old, you will stretch out your hands, and another will gird you and carry you where you do not wish. Verse 19. This he spoke, signifying by what death he would glorify God. And when he had spoken this, anong sabi po? He said to him, follow me. Mga kapatid, what does John chapter 21 verses 18 to 19 mean, mga kapatid? Ano pong ibig sabihin po nito? Isa-isahin po natin. Yung word po o yung mga salita po ng Panginoon kay Peter when you were younger. Ano pong ibig sabihin po niyan? Ang ibig sabihin po niyan, when you are still young in your faith. Okay? Habang bata ka pa sa pananampalataya, or not yet matured, or still baby Christian. Yan po yun. And second, ang sabi po doon, walk where you wished. Sabi po ng Panginoon. It implies you still do it your own way according to your desire. Ganyan po tayo, hindi po ba? Hello? Ganun po tayo. Pag meron po tayong gusto, kahit na wala na pong, tawag dito, kahit na wala na pong mula sa Panginoon, ay okay lang, gusto natin, gawin natin ang gusto po natin, hindi po ba? Yung pong sabi po doon, it implies you still do it your own way according to your desires. Ang pangatlo, sabi dito, when you are old, sabi po ng Panginoon kay Peter. Ano ibig sabihin po niyan? Ang ibig sabihin po niyan, as you have attained a certain level of maturity in your faith and love relationship with God. Kaya po sinabing when you are old. Okay? Stretch out your hands. It implies, mga kapatid, full surrender ng ating pong buhay sa Panginoon. Hindi po pinag-uusapan po dito kung bata ka pa. Hindi pinag-uusapan dito kung matanda ka na, kapatid. Lahat po ng edad po ito. Okay? So, and lastly, another will gird you and carry you where you do not wish. Ano ibig sabihin po niyan? Ibig sabihin, we follow even to the point of death, mga kapatid. Maging sa kabila po ng kamatayan. Susunod po dapat
si Peter. And even tayo po na nandito po ngayon. When we talk about maturity, mga kapatid, ibig sabihin we are talking about character. Sabi nga po natin, character. Meron po ba tayo niyan? Lahat po tayo meron yan. Di po ba? Iba-iba nga lang. And character, mga kapatid, is measured not by the goodness of your character, but by the character of Jesus. Kasi yun po ang goal natin sa mundo pong ito. Hindi po ba? Na tayo po ay maging katulad po ng ating pong Panginoon. Alam niyo po, ito para po sa akin, ito po ay isang revelation. Na kung saan naniniwala po ako na paano ka pa magiging katulad ng ating Panginoon kung ang ating Panginoon mismo ay sumasa iyo. Nakukuha niyo po, nagigets niyo po bang ibig ko sabihin? Ibig sabihin, kung ang Panginoon po ay nananahan po sa atin pong puso, mga kapatid, ibig sabihin, dapat na ang Panginoon na mismo ang nakikita po sa buhay po natin. Hindi po ba? Kaya nga po, every time na nakikita po tayo ng ibang mga tao sa paligid po natin, nagtataka po sila eh. Dahil, nung ikaw ay tumanggap at kumilala kay Kristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay, na bago ang buhay po natin. Kaya yung mga tao sa paligid po natin, nagtataka po sila palagi. Di po ba? May problema na, pero palagi ka pa nakangiti. Di po ba? May mga bagay na hindi maganda nangyayari sa buhay po natin, pero parang masaya-saya mo pa din. Kaya minsan lalapitan po tayo ng kapitbahay po natin, tatanungin po tayo, bakit parang saya-saya mo? Di ba? Nagka-pandemic na, nagkasakit na ang halos lahat ng mga tao, pero ikaw pa rin, ang saya-saya pa rin ang mukha mo. Di ba? Sikreto po natin ay ano? Sumasa atin ang ating pong Panginoon. And I believe with all my heart, ang nakikita po niya ay hindi po yung ordinaryong mukha po natin. Kundi ang nakikita po ng mga taong ito ay walang iba, kundi ang ating Panginoon na nananahan po sa ating po mga buhay. Amen po ba? Kailangan po, mga kapatid, na mabago po ang ating po mga kaisipan, katulad ng kaisipan po ng ating pong Panginoon. At dapat po na malaman po natin na ang kaisipan po ng ating pong Panginoong Yesus ay sumasa iyo. Hello? We have the mind of Christ, mga kapatid. Ano po ang katiyakan po natin yan? 1 Corinthians chapter 2, verse 16. Ang sabi po dito, for who has known or understood the mind, the counsel and purposes of the Lord, so as to guide and instruct him and give him knowledge. But we have the mind of Christ, the Messiah. Idiniin pa po dito ha, kung sino po yung Christ na yan. The Messiah, and do hold the thoughts, feelings, and purpose of his heart. In Tagalog, tingnan po natin ang sabi. Sige po, basahin po natin sabay-sabay. Ayon nga sa sinasabi ng kasulatan, ano sabi? Sino ba ang nakakaalam ng isip ng Panginoon? Sino ba makakapagpayo sa Kanya? Pakilakas nga po. Ngunit tayo, taglay natin ang pag-iisip ni Kristo, kaya nakakaunawa tayo. Hello? Kapatid, gusto ko po maintindihan po ninyo bilang mga anak po ng ating pong Panginoon. Sa panahon po na tayo po ay may mga pagsubok na dumadating sa buhay, nahihirapan po tayo magdesisyon sa buhay. Tama? But praise God, we have the mind of Christ. Pwede kang hindi magkamali. Pwede tayong hindi magkamali at maging tama ang atin pong mga desisyon sa buhay. Paano po natin gagawin po yon? Dahil because we have the mind of Christ, we need to acknowledge the mind of Christ in our mind. Importante po ito. Na para ba kapag nag-iisip po tayo, Lord God, nahihirapan po ako mag-isip, but I thank you, God, because sabi ng iyong salita, Panginoon, na you have the mind of Christ, that we have the mind of Christ. Alam niyo po, si Grace, sa totoo lang, nung time po na kailangan po niya mag-exam, at para po masapos sa pagiging architect, may mga gabi po na ang ginagawa ko po sa kanya, may mga madaling araw, gumigising po ako ng umaga, ng madaling araw. Ang ginagawa ko po, nananalangin po ako, nililay hands ko po siya, habang natutulog po siya, sinasabihan ko po, thank you God, sapagkat yung iyong kaisipan ay nasa kaisipan ng aking asawa. Alam niyo po, every day po yun, every night, lagi po yun. Kapag aalis po siya, at parang kinakabahan po siya dahil magre-review po siya, pero sasabihin ko palagi sa kanya, huwag kang matakot, huwag kang mag-doubt. You have the mind of Christ. Laging po ganun ang declaration po namin. Kaya nga, alam niyo po ang nangyari? Nung dumating po yung result po ng exam, tuwan-tuwa po talaga ako. Sa totoo lang.
First intake po niya ng kanyang pong exam sa pagiging architect po, pumasa po siya. Di po ba? Kaya tuntua po ako at glory to God po talaga palagi ang ginagawa po namin. Kapag may nangyaring maganda, praise God. May nangyaring hindi maganda, Lord God, may nangyari man, but I believe with all my heart, magiging maayos po ang lahat pong ito. Lagi pong ganon. Laging balik sa Panginoon po. I-acknowledge palagi kung ano pong meron po tayo mula sa atin pong Panginoong Yesus. Amen po ba? Kasi sabi po niya, sino ba makapagpapayo sa Kanya? Ngunit tayo, taglay natin ang pag-iisip ni Kristo, kaya nakakaunawa tayo. Bakit meron po tayo nito, mga kapatid? Bakit po tayo binigyan po ng pag-iisip ng ating pong Panginoon? That's why, upang magamit po natin sa paglilingkod at pagsunod po sa ating pong Panginoong Yesus. Yun po yun eh. Grabe po mga kapatid, God is so gracious mga kapatid. Grabing biyaya meron po ito. And even po yung kanyang kaisipan, ibinigay po sa atin. Hindi po ba? Ibinigay po niya ang kanyang kaisipan upang maging sa panahon po mga kapatid na mga desisyong ating gagawin sa buhay, hindi po tayo magkakamali. Pastor, paano po yan? Ang dami na ko na pong nagawang hindi maganda. Mga desisyong nagawa sa buhay. Dahil sa hindi magandang desisyong nagawa ko sa buhay, ang dami ko nang niloko o nalokong mga tao. Alam niyo, ang good news po, may pagkakataon po tayong mabago pa. Kaya nga ina-align po tayo ng Panginoon doon sa kanyang kaisipan upang maintindihan po natin na maging tama palagi ang ating pag-iisip. Kailangan po nating i-acknowledge po mga kapatid yung kaisipan ng Panginoon na meron po tayo. Kasi hindi natin alam eh. Hindi natin alam kung sino po tayo kay Kristo. Hindi natin, sometimes tayo po mga mananampalataya, nalilimutan lang po natin kung sino tayo sa Panginoon. Yun ang sinasabi ni Paul eh. Na kapag tayo po ay nakakagawa ng hindi tama, pumapalpak tayo sa buhay na ginagawa po natin araw-araw, ano sabi ni Paul? Nakakalimutan nyo lang kung sino kayo sa Panginoon. Pero hindi ibig sabihin nun wala na. Hindi po ba? Balik lang sa Panginoon. Pero kagandahan po dito mga kapatid, yung mission, yung task or assignment na binigay ng Panginoon sa atin noon, and even hanggang ngayon, ay ito pa rin ang binibigay ng Panginoon po sa atin. Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Ano pong sabi po? Matthew chapter 28, sabi po dito, and Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Verse 20, sabay-sabay po tayong lahat. Teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Praise God, mga kapatid. Alam niyo po kung bakit? Alam niyo, kapag dumadating po sa atin, sa ating pong buhay na kinakabahan po tayo, na kapag dumadating po sa buhay po natin na natatakot po tayo, sa pagsunod po sa mga bagay na sinasabi ng ating pong Panginoon, ang encouragement lang ni Lord sa atin, galing po sa kanya mismong salita sa atin pong lahat. Ang sabi po niya, I am with you always. Praise God. Kaya sa mga desisyon pong gagawin po natin, mga kapatid, hindi ka matatakot. Sa mga desisyon gagawin mo, hindi ka magda-doubt. Whatever decision you make, mga kapatid, you don't need to be afraid because our God is with you. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Alam niyo po, panghuling pangako na gusto ko pong ibigay po sa inyo. Kapag dumadating po yung takot or mga doubt sa buhay po natin. 1 John chapter 4 verse 4, last verse po. Sabi po dito, you are of God, little children, and have overcome them. Because he who is in you is greater than he who is in the world. Praise God. Sapagkat ang espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa espiritong nasa mga makasanlibutan. Pwede mo ba? Let's give the Lord a clap offering. Yung pong palakpak po para sa ating Diyos na buhay. Let's all stand. Tumayo po tayong lahat. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Mga kapatid, always remember, meron po tayong Diyos na hindi po tayo iniiwan ni pinababayaan man. Maybe some of us here, meron po tayong pinagdadaanan sa buhay. May mga hinihiling po tayo sa Panginoon ngayon pong araw pong ito. And maybe some of us here, may part ng family po natin na meron pong karamdaman or meron tayong karamdaman na nandito po sa ating pong kalagitnaan ngayon. I believe with all my heart that the Lord is here
nandito po ang ating pong Panginoon. Any concern, step of faith. Gagawin lang po natin, simple lang. Any concern, anumang pangangailangan meron ka, gusto po ipanalangin po kayo. Gagawin mo lang, ihakbang mo ang paa mo patungo sa harapan and I will pray for you. Meron po ba? Sige po. Meron po ba? Gagawin lang po natin, may pangangailangan ka sa hapon pong ito. Or kagalingan ang inihingi mo sa Panginoon, trabaho man yan, o anumang bagay man yan, kapatid, I just want to pray for you. Gagawin mo lang, ihakbang mo ang paa mo patungo sa harapan and I will pray for you. Sige po. Anything, mga kapatid. Praise God, praise God, praise God. Sige po. Sige, lapit pa po tayo sa harapan. Tinatawagan ko po yung worship team po natin. Habang tayo po ay nananalangin sa mga kapatid po natin ay let's worship our God. Itaas po natin ito sa ating pong Panginoon. Ito po mga pangangailangan po natin ito. Praise God, praise God. Hallelujah. Praise God. In the darkness, we were waiting without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and promise. To a virgin came the word from a throne of endless glory to a cradle in the dark. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. In the morning that you rose, all of heaven held His breath. Though the stone was moved for good, for the Lamb had conquered death, and the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe.
Praise forever to the King of Kings. Sige po. Pwede po bang gawin po natin? Panalangin po natin na sa ating pong kaliwa. Kaliwat kanan po natin. Let's speak blessing to one another. Come on. Hallelujah. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. Let's worship our God. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Sing it for the last time. Say to the Lord, come on. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. For the last time. Praise forever to the King of Kings. Panginoon, sineselyuhan po namin ang iyong banal na dugo, Panginoon, ang ginawa mo po sa amin ngayong hapon pong ito. We give you glory, Lord God, and we give you praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po. Hallelujah. Hello po, magandang hapon. Bago po natin ipanalangin ang ating tithes and offering, I just want to read with you guys from NIV. It's 2 Corinthians 9 verse 7. It says, "Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver." So let us just always remind ourselves na it's not about the amount that we give, maliit man o malaki, as long as it comes from our heart, God will bless us. Yan. So tayo po yumukod manalangin. Panginoong Hesus, pinupuri ka namin, O God. Pinasasalamatan, dinadakila sa hapong ito. Salamat po, O God, sa lahat po ng biyayang ipinagkaloob mo po sa amin, O God. Sa lahat po ng bagay na ibinigay niyo sa amin, physically, emotionally, mentally, and spiritually, O God. Salamat po sa skill, salamat po sa protection, salamat po sa provision, O God. Salamat po, O God, sa patuloy pong pagbibless mo sa bawat isa sa amin, O God. Naangkin namin, O God, sa pagtataas po namin ng aming ikapot handog sa inyong harapan, O God, maging mabangong insenso to sa inyong harapan, O God. At inaangkin namin, gaya nga po ng nakasulat sa iyong salita, O God, na kapag ibinigay po namin ang aming ikapot handog, ibubukas mo po ang durungawan ng langit at ibubuo sa amin ang siksik, liglig at umaapon na pagpapala. Salamat po, Panginoon, sapagkat patuloy mo po kaming binibless, O God, at salamat po sapagkat sa pamamagitan ng blessings mo sa amin, kami po ay nagiging blessing sa mga taong nakapaligid sa amin. Muli, O God, itinataas ka namin, O God, pinupuri at pinapasalamatan. Binabalikan mo ng manas na papurit pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.
Okay, thank you, Sister Angela. So, nakalagay po sa ating screen kanina. So, you can either give cash, yung sa envelopes, or you could actually bank in sa ating online bank account. So, ayan po muli, naka-flash po sa ating screen. So, maraming salamat po. Okay, tayo ay magpo-proceed na sa ating announcements ngayong gabi. Okay, so ang ating online worship service next week will be via Zoom. So it will be online. That's on Sunday, 24th of March at 10 a.m. Yan po ang lineup ng ating order of worship. So ang ating speaker ay si Pastor Eric Maliwat from Australia. Presider is Sister Mary Ann Larita. Pastoral prayer, Brother Dardo de la Cruz. Bible reader, Brother Dominic de la Cruz. Offering, Brother Junri Gorne. Praise and worship to be led by Sister Lolit Encela. Okay. So, so ang ating pong Phil and Zed prayer meeting will be deferred for the next fortnight dahil we will have our Holy Friday gathering. So that will be, can you go to the next slide, please? Yep. So, okay. So, small group equipping muna po. Okay. So, that will be on the 6th of April, Saturday, at 6 p.m. So, i-announce ko lang po yung venue. So, Pastor Alex, nag-offer po Sister Heidi and family. So, our small group equipping will be held po sa kanilang residence. So, i-announce na lang po ni Sister Heidi yung address nila sa kanila pong bagong house para ma-bless din po natin yung house nila. Thank you very much, Cos Lustre family. Okay? So, next announcement po. Yan. So, as I was speaking earlier on, so we are supposed to have our prayer meeting on the 29th, but we will not have it because of this event. So, you are invited to join our Jesus Blood Speaks. Is a Holy Friday activity po, and that will be on Good Friday, 29 of March, 2 p.m., and that will be an invitation from Pastor Jojo as his family sa kanilang residence po. So, inaasahan po ang lahat. Wala pong pasok yan, so wala po tayong reason para hindi makarating. Amen? And besides, it's Good Friday po. Okay? So, it's time for the Lord. Okay, so, any other announcement po, Pastor? Okay, if we're not having any more announcements, so we will now proceed with our praise and worship for our last song. Thank you very much and good evening. Sa ating pagtatapos po, tayo po ay tumayo at tayo po ay muling umawit. Yes. Masaya po ba tayo? Nakarinig tayo ng salita ng ating Panginoon. Amen. Okay. Let's sing. Chorus ng Happy Day. Oh, happy day, you wash my